Sunod, mga kababayan. Ano yan, Kent? Eto tayo. Kay Harry Roque at kay Saldico. Nako, mga kababayan. Ano yan kay Harry Roque at kay Saldico? Mga kababayan, eto na po. Good news at bad news sa mga DDS. Si PBBM po ay nag-order na aristuhin at pauwiin na si Saldico at si Harry Roque sa Pilipinas. Nako po. Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Diyos mio marimar. Patay kayo dyan. PBBM orders repatriation of Saldico from Portugal. Ito na, mga kababayan. Also just in, President Bongbong Marcos orders agencies to request the repatriation of fugitive Saldico from Portugal. This despite the two countries having no extradition treaty yet. Congressman or the former congressman is charged over his alleged involvement in the flood control scandal. Ayun na, mga kababayan. Bukod doon sa repatriation, kay Saldico, ito pa, mga kababayan, si Harry Roque. Naku po. Ano yan kay Harry Roque? Ito po, mga kababayan. Mismong sinabi ni DILG Secretary Jun Bicrimulya ang ganito. Canceled na ang passport ni Harry Roque. It's only a matter of time na pabalikin na siya rito sa Pilipinas. Nako po, mga kababayan. Halaka. Diyos mio marimar. Harry Roque, ano yan? Paano yan ngayon? Dalawa na kayo ni Saldico. Patay ka. Nako, at napansin at nasilip pa naman ng Malacanang or ng Palasyo ang anak ni Gloria Arroyo na ambasador dyan sa Austria. Baka Harry Roque, walang ligoy-ligoy, no? O sa madaling salita, without much ado, ladies and gentlemen, lapis at pentel pen. Pauuwiin na niya to si Roque. Kasi ang mangyari dito, mga kababayan, maiintriga ang anak ni Gloria Arroyo dito. Kasi bakit, mga kababayan? Nag-post kasi itong si Harry Roque kasama ang anak ni Gloria Arroyo, na kung saan ang anak ni Gloria Arroyo ay isang ambassador sa Austria. So ngayon, mga kababayan, ang mangyari dito, kung hindi gagalaw ang anak ni Gloria Arroyo, ang isip ng tao, tinulungan niya si Roque. 'Di ba? Pero kung ipapahanap niya ngayon kung saan si Roque sa Austria, 'di ba? Ipapahanap ngayon kung nasaan si Roque sa Austria, malamang may right siya kasi Philippine Embassy, ambasador siya doon eh. 'Di ba? So anong kwenta ng pagiging ambasador kung wala naman, kung wala namang kapangyarihan na gampanan ang kanyang trabaho? So kapag ba ikaw ambasador, tatanggap ka na lang ba ng sweldo? Hindi mo ba tutulungan ang gobyerno na nasa lugar na kung saan ka naging ambasador? Nandyan nagtago ang isang pugante? 'Di ba? Nako, mga kababayan. Ano kayang hitsura ni Harry Roque kapag ka nadampot na ito? Yun ang tanong ko ngayon, mga kababayan. Ano kayang hitsura ni Harry Roque kapag nadampot na siya? 'Di ba? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ganito po yan, may nakapasok daw na lamok. Hayaan niyo yung lamok na yan. Oo, nagdadala ng malaria yan. Ito, mga kababayan, Harry Roque. Naku po. Kahit si Claire Castro na nga nagsabi na kailangan... Sabi kasi nila na-alpuin nila yung passport. Sabi ko, alam ko yung passport niyo po, nandito dahil nag-apply po kayo asylum. Ano kung cancela nila, wala naman talaga sa akin passport ko. Yung sila sa pagkakansela nila ng passport, no, dahil wala naman sa akin. So, yun daw. So, ang sabi niya,
Today, update of Harry Roque. Nasa Pilipinas siya mag-celebrate ng Chinese New Year. Sabi kasi nila na ano po Ayan. yung passport. Sabi ko, alam ko yung passport niyo po, nandito dahil nag-apply po kayo sa Natural. asylum. Eh ano kung cancel nila, wala naman talaga sa akin passport ko. Yan ang sabi niya. Sinungaling, di Cancel nila ba? ng passport, no? Dahil wala naman sa akin. Oh. Tapos ngayon, sabi niya, natural, cancel na ang passport ni Harry Roque. So, it's only a matter of time na pabalikin siya rito sa Pilipinas. Salamat na rin sa inyo. Nakalimutan na ako ng Pilipinas. 1 taon na 3 buwan na akong wala sa Pilipinas. Ngayon, naalala nila, buhay pa si Harry Roque. Sabi kasi nila na ano po Diba? Ngayon, naalala daw na buhay pa si Harry Roque. So, sa madaling salita, mag-Chinese New Year siya sa Pilipinas. Nako po, mga kababayan, eto na. Kansilado na ang passport. So, sa madaling salita, ayan, pwedeng accessor of crimes ang ambassador ng Austria kung tinulungan niya si Harry Roque. Mamiel, hello po at sa Serisa Force. Ang problema lang kasi mga kababayan, kaya nakakaladkad ang pangalan ng anak ni Gloria Arroyo kasi itong Harry Roque nag-post. Pinost kasi yung picture nila dalawa ni Loli. So kung ako kay Loli, kung matagal na yung picture na yun, bakit kailangan mong i-post? Para saan? Para ba masira ako? Kasi sa totoo lang mga kababayan, sinabi nga nila na matagal na daw yung picture ni Loli at ni Harry Roque. So bakit kailangan i-post? Na kung saan kasagsagan na si Harry Roque ay pugnative o pugante. So, anong mangyayari doon? Kung hindi man siya tinulungan ng anak ni Gloria Arroyo, so ano ang gusto ni Harry Roqueng mangyari? Sisirain ba niya ang pangalan or nagpasikat siya na kaibigan niya? Madadamay dito yung anak ni Gloria or ni GMA. Kasi bakit? Bakit siya mag-post ng ganyang picture? Alam nyo naman, di ba? Mga kababayan na ang mata ng tao, hindi natin maiwasan na manghusga agad. Kahit sabihin natin matagal na yung picture na yon, pumunta daw si Roque sa embassy, sabi ni Ma'am Lily Tonini. Kahit sabihin natin matagal na yung picture na yon, bakit kailangan mong i-post? Para saan? Nagyabang ka na kaibigan mo, yung ambassador or ambassadress, or nagpakita ka ng paraan para madamay ang ambassadress? Ganun ba? Kasi mga kababayan, bukod dito sa nakablock yung passport niya, ang kanya din pong pagiging lawyer ay na madidisbar na. Na kung saan mga kababayan, ang kanyang kapwa DDS lawyer ang siyang nagsampa ng disbarment case laban kay Harry Roque dahil sa pamimeke ng pulburon video ni PBBM. Biruin mo ha, kahit papano meron pa rin palang DDS na may utak. Diba? Mga kababayan, isang kapwa DDS lawyer ni Harry Roque ang nagsampa or nag-file ng disbarment case laban kay Roque dahil sa pamimeke at paninira kay PBBM sa pamamagitan ng pulburon video. Mga kababayan. So hahanapin ko lang kung sino ito. Ayan. Harry Roque disbarment case. Ito According to Wikipedia, the free encyclopedia, in September 2024, Roque has been reported to face a pending disbarment petition filed by former NTC head Melvin Matibag. Matibag refused to divulge any details, but cited Roque's social media posts that included a pulveron video of President Bongbong Marcos allegedly snorting drugs. Diba? So yun po yun mga kababayan. No? In September 2024, Roque has been reported to face a pending disbarment petition filed by former NTC head Melvin Matibag o Attorney Melvin Matibag. Matibag refused to divulge any details but cited Roque's social media posts that include a pulburon video of President Bongbong Marcos allegedly snorting drugs. Yun po yun mga kababayan. At ito nga po si Harry Roque ay nanawagan po na sa Integrated Bar of the Philippines na i-cancel daw or i-denied itong disbarment case ni Harry Roque na
final ni Attorney Milvin Matibag, no, dahil sa pamimiki ng video at paninira kay PBBM. So ngayon mga kababayan, block na yung passport mo, hindi ka na abogado, makukulong ka pa. Tapos kinamuhian ka ng mga DDS at itinanggi ka nga nilang kaibigan like Panelo at like Digong, sinipa na din siya. At sabi nga ni Kopman, instead na nandito si Roque at manggugulo sa kaso ni Digong, umuwi na lang siya at harapin niya ang kaso niya sa Pilipinas. Yan ang sabi ni Kopman. Nako po mga kababayan, kita nyo naman, di ba? So yun po ang katotohanan, mga kababayan. Karma is real. 'Di ba? Hindi aspalto ang solusyon diyan sa ilong. Ngungo acetylen 'yan. Diyan tatangos ilong niya. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ayan ang kaparusahan ni Harry Roque. Karma na 'yan, mga kababayan. Karma na ni Harry Roque 'yan. Tignan ninyo. Kaya bang-yabang mo noon, nagsisinungaling ka pa. Tapos ngayon, ano nangyari? Andyan. Makukulong ka na. Madidisbar ka pa. Nako po. So, yun lang, mga kababayan. Yung ating live sa mga oras na ito. Pag-alagala sa ibang bansa, walang passport. Diba? Nasaan ang paninindigan? Baka gayahin pa ng iba yan. Kaya nga Ma'am ay malay ko, diba? Gagayahin pa yan ng ibang politician. Kung si Harry Roque nga, diba? Walang passport, pag-alagala. Oo, tapos mayabang. Ma'am Silpa Glory, Miguel of shoutout po. Gagayahin ng iba. Kaya nga, ang tanging gawin ng government dito or Philippine government, sugpuin yung mga ganyan. Kasi baka magaya pa ng iba para hindi pa marisan. Diba? Vince Del Santos, ilo po, and Kinanay Minda. Ayan. So yun lang po mga kababayan, yung ating live sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? At alas 10:30 na. So maraming salamat. Sabi ni Ma'am Merlita Manzano, meron akong itatanong sa mga viewers dito. Papayag ba kayo na ma-impeach si PBBM? Dapat suportahan na lang natin si PBBM na maging Prime Minister. Actually mga kababayan, si PBBM walang Mary Crispiatos. Yun lang aking reaksyon. Sinabi na din ni si Claire yan. Si PBBM walang Mary Crispiatos. Kung ngayon, kung makitaan nila na may Mary Crispiatos si PBBM, so may impeach. Kung wala namang Mary Crispiatos katulad kay Sara, si Sara lang yun. Diba? So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.